Sa sinaunang panahon, mayroong isang makapangyarihang tao na tinatawag na Haring Solomon na pinasuko ang 72 pinakamalalakas na demonyo at tinawag silang kanyang mga pillars. Sa kanyang hindi matatawarang karunungan at 72 pillars, dinala ni Solomon ang malaking kasaganaan sa kanyang kaharian. Ito ay nagdulot ng takot at paghanga sa kanya mula sa mga demonyo at tao, kahit nang bawian na siya ng buhay. Ang ating kwento ay nagsisimula sa isang batang lalaki na nagngangalang William Twining na nagmula sa isang marangal at mayamang pamilya. Laging nagsisikap siyang maging pinakamahusay na estudyante sa paaralan upang mapasaya ang kanyang mga magulang, na misteryosong binawian ng buhay. Ngunit isang araw, tinawag si William sa opisina ng punong guro at ipinaalam sa kanya na hindi pa bayad ang kanyang semestral na bayarin. Umuwi siya upang tanungin ang kanyang uncle, na siyang tumatayong tagapangalaga niya. Ngunit ipinaliwanag ni Kevin, ang kanyang katiwala, na tumakas ang uncle niya matapos gastahin lahat ng pera sa alak, mga babae, at mga kasino. At ngayon, wala na siyang natirang pera maliban sa bahay. Pinasalamatan ni William si Kevin sa hindi pag-iwan sa kanya tulad ng iba. Ngunit ngayon, kailangan nilang tutukan ang problema, hindi dahil halos hindi na sila makabili ng pagkain, kundi ang kanyang bayarin sa paaralan. Sila ni Kevin ay naghanap sa bahay para sa anumang mahalagang gamit na pwedeng maibenta at sa di inaasahang pagkakataon ay natuklasan nila ang isang lihim na silid ng yaman sa ilalim ng bahay. Pumasok si William sa silid at sa pagkakataong iyon ay nasugatan ang kanyang daliri. Ang tumutulong dugo mula sa sugat niya ay nag-activate ng isang mahiwagang bilog na nakuha sa silid, na nag-summon ng isang misteryosong demonyo na nagpakilalang si Dandelion. Inihayag ng demonyo na si William ay isang descendant ni Haring Solomon, ang pinakamalakas na tao sa kasaysayan. Ngunit hindi siya pwedeng maghari sa impyerno dahil siya ay isang tao, kaya siya lamang ang maaaring mag-nominate sa hari ng mga demonyo. Dahil si Lucifer, ang kasalukuyang hari ng mga demonyo at pinakamatalik na kaibigan ni Solomon, ay natutulog ng mahimbing, hinihiling niya kay William na piliin siya bilang pansamantalang pinuno ng impyerno. Narito ang problema, hindi talaga naniniwala si William dito. Siya ay isang realista, naniniwala siya sa kapangyarihan ng ganap na katotohanan, na tinatawag na science. Kaya't mayroon lamang dalawang pagpipilian, si Dandelion ay malamang na isang baliw na cosplayer o isang scam artist. At walang anumang alinlangan, tinawagan ni William ang pulis at pinalayas siya. Nag-imbestiga si William sa kanyang basement upang hanapin ang anumang lihim na daanan na ginamit ni Dandelion kanina, ngunit sa halip ay dinala siya ng madilim na puwersa sa mansyon ni Dandelion sa impyerno. Doon niya nakilala ang isa pang baliw na cosplayer na si Baphomet, ang katiwala ni Dandelion. Ipinapaliwanag ng kambing na katiwala na ang impyerno ay naging tunay na impyerno, dahil sa iba't ibang faction ng demonyo na nagnanais maging susunod na hari ng mga demonyo, at maaari lamang nilang gawin ito kung pipiliin sila ni William. Ngunit ang ating bida ay hindi pa rin naniniwala sa nangyayari kaya sinabi niyang, ibalik mo ako at tigilan mo na ang panloloko sa mga tao. Biglang may demonyong nagpakilalang si Giles ang dumating, at pinasabog ang mansyon. Dumating siya upang sugpuin si Dandelion at kunin ang kanyang pwesto bilang isa sa mga haligi ni Solomon, ngunit sa halip, natagpuan niya ang isang tao. Nagdesisyon siyang kunin si William, dahil gusto ng mga demonyo ang magkaroon ng mga laruan na tao. Ngunit lumitaw si Dandelion at iniligtas si William sa pamamagitan ng pag-atake kay Giles gamit ang kanyang lakas. Bilang tugon, tinira sila ni Giles ng kanyang electrifying power ngunit hinadlangan ito ni Dandelion gamit ang kanyang magical barrier. Nakipaglaban si Dandelion at Giles habang iniisip ni William na ito ay napakagagandang visual effects, ngunit nais pa rin niyang umuwi. Sa gitna ng laban, naging mapusok si Dandelion dahil sa mga panlalait ni Giles at pinakawalan ang kanyang tunay na kapangyarihan, na siyang sumira sa daanang nag-uugnay sa dalawang mundo at siya ay maaaring manatili sa impyerno, magpakailanman. Nagalit, inutos ni William kay Dandelion na tumigil, at agad nawala ang kapangyarihan ng demonyo. Umurong si Giles upang iulat ang pangyayaring ito sa kanyang amo. Tinawag ni Dandelion si William bilang Solomon at hindi makapaniwala. Ipinahiwatig na siya ay ang muling isinilang na kaluluwa ni Solomon, at pinadala siya sa mundo ng tao. Bigla ang tinawag si William sa opisina ng punong guro, kung saan nalaman niya na bayad na ang kanyang bayarin sa paaralan, at hindi lamang iyon, nagbigay din ng malaking donasyon ang akademya. Inisip niya na baka ang kanyang uncle ang gumawa nito, ngunit lalo siyang nagulat nang malaman niya na sumali si Dandelion sa kanyang klase bilang isang transferee.
Ibinunyag ni Dantalian kay William na siya ang nagbayad ng kanyang matrikula at humihiling na bayaran siya sa pamamagitan ng pagpili sa kanya bilang pansamantalang pinuno, ngunit tumanggi si William. Sinubukan ni William na maghanap ng ibang solusyon sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa kanyang kaibigan na si Mycroft para sa mga scholarship program, upang hindi na siya magkaroon ng utang kay Dantalian. Pinakilala siya ng kanyang kaibigan na si Isaac sa mas batang estudyante na si Saitree na nagsabi kay William na handa ang kanyang tito na maging kanyang patron at inimbitahan siya sa kanyang manor. Sa gabi, nadatna ni William si Isaac na nagsasagawa ng mga ritual sa kagubatan, ngunit ipinaliwanag ni Isaac na siya ay tumatawag ng isang anghel upang alisin ang demonyo para sa kanya. Aksidenteng naisummon ng isang demonyong baboy at ito ay nagsimulang habulin sila. Dumating si Saitree at pagkatapos hiwain sa gitna ang baboy, inamin niyang isa siya sa mga kandidato na demonyo upang maging hari ng mga demonyo. Hinuli ni Saitree si Isaac upang ma-blackmail si William, ngunit dumating si Dantalian at naisalba si Isaac sa tamang oras. Naglaban ang dalawang demonyo sa isa't isa, si William, na hindi nais makisali sa kanila, ay nagpasyang umalis, ngunit ikinulong sila ni Saitree at Isaac sa isang hawla. Sa inis, inutos ni William sa kanila na tumigil, anupat na wala ang kanilang mga kapangyarihan. Ipinahayag niya na hindi siya pipili ng bagong hari ng mga demonyo at bumalik sa kanyang kwarto. Unti-unti nang napagtanto ni William na ang mga demonyo na kabilang sa 72 pillars ay hindi maaaring sumuway sa kanyang mga utos, kaya iniutos niya kay Dantalian na manatiling malayo sa kanya. Subalit binalaan siya ni Dantalian na siya ay mapapahamak dahil ang iba't ibang mga demonyo ay hahabol sa kanya, at hindi siya makakagawa ng anumang paraan upang pigilan sila. Sa kabila ng mga babala, inimbestigahan ni William at ng kanyang grupo ang mga chismis tungkol sa ghost hunting sa kanilang paaralan at natuklasan nila ang isang mababang uri ng demonyo sa kagubatan. Tumakbo palayo ang demonyo matapos silang tamaan ng kanyang makapangyarihang atake na sinalo ni Saitree gamit ang kanyang magical barrier. Matapos sundan ang demonyo sa simbahan ng paaralan, bigla ang sinugod ni Crosby, ang pastor ng paaralan, si Saitree. Inamin niya na ginamit niya ang demonyo upang akitin sila. Nagtatrabaho siya bilang isang exorcist para sa isang organisasyon na tinatawag na Hand of God, na nagnanais tapusin ang lahat ng mga demonyo at tapusin si William, dahil siya ang tanging makakapili ng susunod na hari ng mga demonyo. Nakipaglaban si Saitree kay Crosby upang iligtas si William, ngunit madali siyang na-corner ni Crosby. Sa wakas, dumating si Dantalian at nasugatan si Crosby gamit ang kanyang apoy. Tinangkang pigilin niya si Crosby pero inutos ni William na huwag saktan ang mga tao. Binigyan niya si Crosby ng pagkakataong tumakas. Ipinangako ni Dantalian kay William na poprotektahan siya habang buhay at sila'y naging magkaibigan. Kinabukasan, nalaman nila na hindi na matagpuan si Crosby, at si Kevin ay naging bagong pari ng paaralan. Binalaan ni Dantalian si William tungkol sa head boy ng paaralan na si Nathan. Sa gabi, ipinaalam ni Saitree sa kanya na ang kanilang dormitory mother na si Maria ay nagbukas ng portal mula sa impyerno upang tawagin ang isang demonyo. Nang dumating si William sa eksena, nakita niyang ang tinawag na demonyo na aatake kay Maria kaya't nagmadali siyang protektahan ito. Dumating si Nathan sa tamang panahon at iniligtas si Maria sa pamamagitan ng paghiwa sa demonyo. Si Nathan ay ang kalahating demonyo na si Camillo, na isa rin sa mga pillars ni Solomon at nais maging susunod na hari ng mga demonyo. Ang mga dating magkasintahan na si Nathan at Maria ay naghiwalay dahil sa kanilang mga pagkakaiba noon. Hinarap ni William si Maria, at inamin niyang may sakit siya sa baga. Gusto niyang magkaroon ng kontrata sa isang demonyo upang makasama ang kanyang minamahal sa impyerno pagkatapos niyang mamatay. Pinapayuhan ni Dantalian si Camillo na hayaan si Maria na mamatay bilang isang tao para sa kanyang kapakanan, habang si William naman ay pinipilit si Maria na sumailalim sa paggamot. Kaya nagpasya siyang magretiro upang sumailalim sa gamutan at iwan si Camillo sa pangangalaga nila. Sinabihan ni Mycroft si William na inimbitahan siya ng kanyang ama sa isang hapunan. Dinala niya sina Saitree at Dantalian sa okasyon, doon niya nalaman na matagal nang namatay ang ama ni Mycroft. At ang kanyang bangkay ay sinaniban ng isang demonyo na si Elegos na isang tauhan ni Beelzebub. Hinarap siya ni William, at ipinaliwanag ni Elegos na iniutos sa kanya ni Beelzebub na tapusin siya dahil sa kanyang kapangyarihan na pumili ng susunod na hari. Inatake siya ni Elegos gamit ang kanyang metallic chain. Ngunit pinigilan ito ni Dantalian sa pamamagitan ng pagsunog sa kanyang mga kadene gamit ang apoy. Sa galit,
Ibinaling ni Elegos ang kanyang pansin kay Mycroft at sinubukang tapusin ito sa pamamagitan ng pagpipigil sa kanyang hininga. Nagmamadaling iligtas ni William si Mycroft ngunit pinigilan siya ni Scythree. Sa gulat ng lahat, dumating ang isang pari na si Raguel sa tamang oras at iniligtas si Mycroft sa pamamagitan ng pagpapalayas kay Elegos. Isang araw, natanggap ni William ang magandang balita na ang lahat ng kanyang mga kaibigang demonyo ay bumalik sa impyerno para sa kanilang mga mahalagang gawain. Kaya masayang ginugol niya ang kanyang oras sa paghahanda para sa school play ngunit maya-maya ay na-miss niya ang kanyang mga kaibigan. Kinagabihan, napansin ni William ang kakaibang fog na pumapalibot sa paaralan. Nagmadali siyang lumabas upang tingnan ito at siya ay nagulat sa nakita, may mga hordes ng mapaminsalang demonyo na pumunta sa kanyang direksyon upang tapusin siya. Dumating si Scythree at inihayag na ang mga demonyong ito ay ipinadala ng kanyang uncle na si Bolberith upang kunin ang kanyang kaluluwa. Pinrotektahan ni Scythree si William sa pamamagitan ng pagputol sa mga demonyo gamit ang kanyang kapangyarihan ngunit nasaktan siya ng isa sa mga demonyo. Nalagay sa panganib ang buhay ni William ngunit sa tamang oras ay dumating si Dandelion at iniligtas si William sa pamamagitan ng pagwasak sa mga demonyo gamit ang kanyang mga apoy. Pagkatapos nito, sinubukang gawa ng isang sneak attack si William ng isa pang demonyo ngunit isang misteryosong barrier ng proteksyon ang nag-activate at natapos ang demonyo. Nag-umpisa ang protection barrier na ma-exercise si Dandelion. Dahil dito, nagwala si Dandelion at sinikmuraan si William upang tapusin. Ginamit ni Camillo ang kanyang elektrikong kapangyarihan upang iligtas si William mula kay Dandelion at tapusin ang natitirang kaaway. Pinagaan ni William ang mabigat na mod nang subukang humingi ng tawad sa kanya ni Dandelion upang hindi na siya makaramdam ng pagkakasala. May bagong estudyante na si Elliot na hinamon si William na siya ang magiging top sa darating na pagsusulit. Dahil dito, mas pinagsikapan ni William ang pag-aaral para sa exam dahil ang kanyang scholarship at dignidad ng pamilya ay nasa bingit. Binalaan ni Dandelion si William na lumayo kay Elliot, na nagsasabing maaaring siya ay nagmula sa isang santo, o isang anghel, na nagnanais na kontrolin o patayin siya. Ngunit binaliwala ni William ang mga babala, umalis sa galit dahil mas magaling si Elliot kaysa sa kanya. Sa huli, sa oras ng huling exam, lumitaw ang mga sagot sa mesa ni William mula sa wala, parang mahika. Dahil dito, siya ay naakusahan at ikinulong sa isang kwarto bilang parusa sa pandaraya. Pumunta si William sa paglilitis upang linisin ang kanyang pangalan, kung saan tinanong siya ng pinakamapangahas na tanong kailanman. Sino ang mas mahal niya? Diyos o ang mga demonyo? Biglaan, siya ay inilipat sa ibang dimensyon, kung saan nakilala niya si Elliot. Sinubukan ni William na harapin siya, at ipinakilala ni Elliot ang sarili bilang si Archangel Michael, ang pinuno ng lahat ng mga anghel, at inihayag na plano niyang gawin si William bilang alagad ng langit. Sinakal ni Michael si William at sinubukang saksakin siya. Ngunit sa tamang oras ay dumating si Scythree at sinubukang iligtas siya. Pagkatapos ay tinakat ni Michael si Scythree gamit ang buhay ni William para patigilin siya. Dumating si Dandelion at iniligtas si William mula sa kamay ni Michael. Sila ay nakipaglaban ng matindi, kung saan nalampasan ni Michael at natalo si Dandelion. Ngunit ang pagkakamali ni Michael ay magsalita tungkol sa nakaraan ni Dandelion, na nagpagalit sa demonyo, na siyang nagpalabas ng kanyang tunay na kapangyarihan at tinalo ang demonyo. Punong-puno ng galit, sinimulan ni Dandelion ang pag-channel ng kanyang lahat ng kapangyarihan upang tapusin ang anghel, ngunit sinira ni Kevin ang kanilang laban, na nagbigay daan kay Michael na makatakas. Bumalik si William sa paglilitis ng ligtas at napatunayan ang kanyang kainosentehan sa tulong ni Isaac at Camillo. Sa gabi, natuklasan ni William ang singsing na kayamanan ng kanyang pamilya sa kwarto ni Kevin na nagpaalala sa kanya sa kamatayan ng kanyang mga magulang at kung paano siya inaliw ni Kevin sa mga mahihirap na panahong iyon. Kaya pinili niyang panatilihin ang singsing para sa kanyang sarili at bumalik sa kanyang kwarto. Sa gabi, lumapit si Kevin sa kanya habang siya ay natutulog. At sinubukang isagawa ang isang spell sa kanya, upang ilabas ang kanyang alaala, na nagpapahintulot sa langit na kontrolin ang kanyang isip ayon sa kanilang kagustuhan. Inihayag na si Kevin ay isang anghel at ang taong tumapos kay Solomon. Siya ay kumikilos ayon sa utos ni Michael, dahil ang kanilang tanging hangarin ay samantalahin ang pagtulog ni Lucifer upang salakayin at wasakin ang impyerno. Sa kabutihang palad, hindi gumana ang spell kay William, hindi dahil siya ay imyon. Ngunit dahil siya ay isang realista, hindi siya naniniwala sa Diyos. Kaya, hindi siya masasaktan ng banal na mga spell. Kinabukasan,
dinala siya ni Demon Lamia sa isang pulong na isinagawa ng 4 na demons sa impyerno upang bigyan siya ng proteksyon laban kay Michael. Ngunit hiniling ng 4 na demonyo kay William na pumili ng bagong hari upang pumalit kay Lucifer. Ngunit tumanggi si William dahil hindi siya naniniwala na siya ang taong inaakala nila. Bilang resulta, lahat ng demonyo sa silid ay nagalit dahil sa ugali ni William. Isa sa mga demonyo na nagalit ay tumalon upang atakehin siya, ngunit iniligtas si William ni Dantelion sa pamamagitan ng pag-aalab sa demonyo gamit ang kanyang apoy. Aksidenteng nawala ni William ang singsing ng kanyang pamilya, agad itong kinilala ng lahat ng demonyo bilang Solomon's Ring of Wisdom na ginamit sa nakaraan upang alapinin ang mga demonyo. Lahat ng demonyo ay lumapit upang tapusin siya at kunin ang singsing. Umaasa na itigil ang kontrol ni Solomon at makuha ang kapangyarihan ni Solomon. Sa kalituhan at gulo, isinuot ni William ang singsing upang protektahan ang kanyang sarili. Biglang nagising ang kaluluwa ni Solomon sa loob niya at kumontrol sa kanyang katawan. Ipinakita ni William ang kapangyarihan ni Solomon na ibinigay ng Diyos at pinuksa ang ilang mga normal na demonyo na lumapit upang atakehin siya. Dumating si Giles at sinubukang tapusin si William upang itaas ang kanyang ranggo, ngunit hinarang ni William ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang barrier at tinakat siya sa pamamagitan ng pag-alok sa kanya na maging isa sa 73 haligi ni Solomon. Bigla ang inambush ni Dantelion si William upang alisin ang kanyang singsing, ngunit nagulat nang hindi siya makilala ni William bilang si Solomon. Binulalas ni William ang radiating power upang atakehin si Dantelion at itapon siya sa lupa. Dumating si Bolberith, ang demonyo na nagnanais ng kapangyarihan ng higit pa, at tinipon ang lahat ng kanyang enerhiya upang tamaan si William. Upang makuha ang singsing ni Solomon mula sa kanya, ngunit ipinagtanggol ni William ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglikha ng isang barrier. Sa kaguluhan, sunod-sunod na inilunsad ni Bolberith ang kanyang matinding mga pag-atake, ngunit tuwing oras ay hinarang ni William ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang barrier. Sinubukan ni William na kontrolin ang mga mabababang klase ng demonyo upang labanan si Bolberith, ngunit tinalo ito ng demonyo at nilapitan siya upang kunin ang singsing. Sa gulat ng lahat, tinanggihan ng singsing si Bolberith, lumikha ng malaking pagsabog na itinapon si Bolberith sa lupa. Naglunsad si William ng kanyang huling atake upang patayin si Bolberith. Ngunit lumitaw muli si Dantelion at pinrotektahan si Bolberith gamit ang kanyang protective barrier. Hindi niya nais na dumanas si William ng kapalarang pinagdaanan ni Solomon, nais niyang protektahan ang kanyang master. Nakiusap si Dantelion kay William na alalahanin ang kanyang sarili at paulit-ulit na tinawag ang kanyang pangalan upang putulin ang kontrol ni Solomon sa kanya. Sa sandaling iyon, nagising si Lucifer mula sa kanyang pagkakatulog. Napangiti si Solomon, dahil bumalik na ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Pinayagan ni Solomon si Dantelion na alisin ang singsing mula sa daliri ni William at itigil ang pagkontrol sa kanya. Nang magising si William, nalaman niya mula kay Isaac na binigyan siya ng buong scholarship, ngunit hindi na siya masaya dahil, maliban sa kanya, nakalimutan ng lahat ang kanyang mga kaibigan, na nagpapatanong sa kanya kung sila ay totoo, hanggang sa ilang araw pagkatapos, lumitaw si Dantelion at ibinalik ang kanyang singsing.